So ayun, magandang araw sa ating lahat. At ito, magbablog na naman tayo at magre-reaction video tayo ngayon dito sa Harapan 2025 na ginanap sa ABS-CBN. Ang host dito ay si Alvin El Chico. At ayun, ang guest niya ngayon ay si Bonifacio Busita, Colonel Busita, isang representative ng One Rider Party List. So ayun, pakinggan natin ang mga reaction niya sa mga nangyari sa impeachment at saka tungkol kay Duterte at PBBM. Hindi natin nakalain na ganito pala ang reaksyon niya. Pero naka-line up ito sa candidates ni PBBM. So ayun, pakinggan natin. Naging matagumpay kaya ang kanyang pagtakbo at pagkapanalo sa pagkasenador. One Rider Party List Representative Bonifacio Busita. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming invitation, Colonel. Thank you. Actually, Sir Alvin, ako dapat magpasalamat sa inyo at sa inyong channel. Sikat po sa YouTube at sa Facebook yung ating bisita today. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Samantalay natin, 20 minutes tayong mag-uusap. Unahin natin yung plataforma. Ano ba ang plataforma ni Busita? Yes, sir. Sir Alvin, actually, hindi ko naman planong pumasok sa politika. Pumasok lamang ako sapagkat na-realize ko po habang ongoing yung aking advokasya, na-realize ko na darating nga pala yung araw na mamamatay din ako. Sayang naman yung advokasya. Kaya po ako pumasok sa politika. At mapalad naman tayo, sinuportahan ng taong bayan. Nakarating po tayo sa Kongreso. Nung tayo po ay nasa Kongreso, ang pangunahing hangarin natin, ipasa natin yung batas na magpuprotekta sa mga motorista. Sapagkat sa kasalukuyan po, kapag mali ang huli, nag-contest ang motorista, cancel lang ang huli. Wala siyang remedyo, wala siyang danyo. Walang danyos, walang... Yun nga yung, isa rin kasi ako, may motor rin kasi ako. At dati araw-araw ako nagbabiyahe. Ang dami talagang makikita mong mali ang huli. Tapos, ang una talagang masasabi ng mga LTO sa'yo is mag-contest ka. Nakaka-inis eh. Pagsabihan ka ng mali nang ang huli sa'yo, sabihin lang sa'yo mag-contest ka, punta ka sa opisina. Yan yung nakakainis na ganyan mga enforcer. Pag pag mag-contest ka kasi, ang mangyayari dyan, halimbawa nagtatrabaho ka, is masasayang mong isang araw mo na pag-contest lang dyan, tapos dismiss lang naman ang resulta, cancel yung huli mo, pero ikaw talo ka na. Talo na yung isang araw mo na naka-absent ka sa trabaho. Kaya maganda tong adikhain ni Colonel Busita na hindi lang basta-basta na mag-contest ka, dapat may pananagutan yung enforcer na nang huli sa iyo kung mali, mapatunayang mali ang huli. So yan ang ginaganda ko kay Colonel Busita. Idol ko to dati sa hindi pa to representative ng One Rider. Nagba-vlog pa to. Parusa sa pulis o enforcer. Kaya po, unang-una nating ipinasa sa House Bill, itong 3366, ito pong Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan, kung mali ang huli sa'yo, dapat may danyos. Pag napatunayan. Isa po yan. Isa po yung motorcycle for hire. Meron pa po tayong ibang House Bill na ipinasa sa Kongreso. Ito pong motorcycle for hire. Hindi lang naman akong authors, pero 5 months ago, nasa Senado na ito. Pero hindi umuusad. Hindi umuusad. Kailangan alam ng ating mga kababayan yan. Yun ang problema dito sa Pilipinas. Pag magpasa ka ng batas, kung di uupuan sa Kongreso, uupuan sa Senado. Kaya ang nangyari, pag tumatakbo ka, may adikhain ka, matapos na lang yung termino mo, yung batas na isinulong mo, hindi pa na-aprobahan. Yan ang hirap dito sa Pilipinas. Ang dami na talagang batas na nahiyain, pero walang kunti lang yung napasa. Yan ang hirap dito sa Pilipinas. Puro pasa. Tapos walang approval. Nakabinbin lang sa Senado o sa Kongreso. Yan ang mahirap. Mahirap talaga dito sa Pilipinas magpasa ng batas. Ang dami ng batas pero mapasa mo nga, hindi naman sinusunod ng mga enforcer o nasa baba. Mahirap talaga.
Pong motorcycle, itong Fair Traffic Apprehension Act, natapos lang sa committee, nakabinbin pa rin. Yan po ang isa sa mga pangunahing nagtulak sa akin para tumakbo senador. Para doon mo naman kalampagin at doon subukan na makakuha ng suporta at maipasa. Yes, Sir Alvin, kasi hindi naman po ako mabubuhay ng 500 years. Ayun. Na kapag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita, ang kailangan batas. Oh. At in fairness naman sa House of Representatives, sa Kongreso, mahigit 300 po kami. Masikip. Ibig sabihin po, kung mag-stay pa ako for another 3 years sa Kongreso, ang nakikita ko po ay hopeless. At ayaw ko naman dumating sa punto na sasabihin ng taong bayan, inutil ka, Busita. Okay. Kaya po, and hindi naman po maaari na dahil lang sa usaping motorista, kaya ako tatakbong senador. Pero bago ko po ipagpatuloy yan, Sir Alvin, meron pong yung Republic Act 10930 na kung saan ang ganda ng layunin ng authors nito. Una, pagka 5 years ka, wala kang violation, entitled ka sa 10-year validity ng lisensya. Parang merit and demerits. Yes po. Ikalwa, Sir Alvin, ang maganda intention is higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, tamang proseso. At kung ikaw, Sir Alvin, nagka-lisensya, may problema. Yan nga yung kuan ko eh. Ang sabi nila, higpitan daw yung sa pagkuha ng lisensya. Ang problema naman is doon sa implementasyon sa baba, ang daming mga fixer. Hindi talaga ang mga fixer kasi doon sa LTO sa baba is may contact sila sa head ng LTO or sa mga matataas na posisyon. Kaya yun, ang nangyari, ang dali pa rin makakuha ng lisensya kung may pira ka. Medyo malaki lang yung gastos mo pero ang dali talaga makakuha ng lisensya. Wala na yung mga TDC. Ang galing mag-bypass eh. So tama yung batas na isinulong ni Busita. Ang problema lang is ang implementasyon. Yan lang ang problema dyan. Yan ang mahirap. At ako ay LTO employee na nakipagkontsaba sa'yo. Iimbestigahan tayo at paparusahan tayo. Hanggang doon lang. Pero ang implementing rules and regulations, may lumabas na kung saan may demerit system. Sa demerit system, questionable. Hindi sinabi ng batas. Pangalawa, Sir Alvin, pag ikaw ay public utility driver, times 2 ang demerit sa'yo. Kung private driver ako, 5 ang demerit, sa'yo 10. Questionable yan. Walang legal na base yan. Ikatlo, outright revocation. Walang due process. Ikaapat, maraming beses paulit-ulit nating napatunayan. LTO enforcers, district officers, inspectors, evaluators, Hindi marunong. Tama. So, ibig sabihin, Sir Alvin, pwedeng mabiktima. At ito naman, marami nang napatunayan tayo na na-revoke ang lisensya, natulungan natin. Hindi lamang yan, Sir Alvin. Ang daming enforcers, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Singit na ako kasi naubos mo na yung 4 minutes mo. Yes, sir. Related dyan. Yes, sir. Ikaw ay tinuturing na savior. Grabe talaga tong si Busita. Iubusin niya talaga yung ang taas kasi niya magpaliwanag. ng mga motorcycle riders. Bida ka, ikaw ang hero ng motorcycle riders. Yes, so sir. may nagsasabing, ang dami ding pasaway, ang daming bopol, ang daming kamote riders. Sir, diretsahan tayo. Pag may problema, dapat malalim kang mag-isip. Pareho tayong Pilipino. Diretsahan. Kasalanan niya ng LTO. Kasi Bakit po? pinapasan niya. Maraming Binigyan taon lisensya. ng daan. Basta may pera ka, magkakalisensya Tama. ka. So, ibig sabihin, yung ahensya ng LTO, hindi ang tinutukoy ko, yung tao. Yung ahensya mismo. Maraming taon nang nagdaan eh. Basta may pera, nagkakalisensya. So, ibig sabihin, hindi na ibigay ng LTO yung dapat edukasyon sa mga motorista. I am not saying na walang pasaway. Meron. But pag sinuri mong mabuti, kasalanan ito ng LTO. Now, nandyan na yan. Napapag-usapan lamang po. Dapat bigyan ng LTO ng atensyon yung education. Nabigyan ng lisensya at bibigyan pa. Ngayon, meron po sila, Sir Alvin, na accredited training school. Ang problema, may sinasabi, pag malaking binayad mo, non-appearance. So ganun pa rin. So, nando pa rin po. Daraya pa rin. Ano Nando gagawin pa mo as legislation? Para once and for all, parang Amerika, saan katerbang dadaanan mo bago ka matutong mag-drive at bago ka makakuha ng lisensya? Yes, Sir Alvin. Tama-tama po ang tanong mo. Thank you. Ang isa po sa ating gagawin,
riripasuhin natin yung mga batas na pinatutupad ng LTO. Maraming problema dyan na nagpapahirap at nagmumukhang gatasan ang mga motorista. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Punta tayo sa traffic kasi related eh. Ang Malacanang gagawa ng comprehensive traffic plan umano. Ano bang idea mo dyan kung ikaw ang maging senador? Ano ba kailangan natin gawin para lumuwag-luwag naman yung EDSA? Traffic yung EDSA eh. Anong solusyon? Alam mo, Sir Alvin, pag pinag-usapang comprehensive plan, hindi ako kukontra dyan. Okay. Pagdating sa plano, ang galing nating mga Pilipino. Ang problema, enforcement. Tama. Puro So, plano. anuman ang plano, walang kontra. Mm. Ang problema, implementation. So, patungkol Yan po ang dito sa problema traffic, dito. hihiramin ko yung magandang idea Implementation. na i-adjust daw yung pasok ng government Oo, employees. agahan daw. Maganda yan. Oo. Anong oras kaya kaaga? Alas Hindi po. 7? Para sa akin, mas late eh. Anong oras dapat? Siguro, yung sabi, 6 o'clock or 7, siguro, Yes. from between 6 or 7, parang ang liit eh. Why not Liit, gawin oo. natin 10? I-atras natin. But, ito po, hindi ko sinasabing yun ang tama. Oo. Pag-aralan. The bottom line there is, isala yung pasok ng mga government employees. And, dapat po yung mag-provide ng motorcycle lane. And, of course, yung education and enforcement, hindi Oo. pwedeng mawala dyan. Talking of motorcycle lane, isa sa mga plano, according to Secretary Remulla, pag-isahin yung lane ng bicycle at motorcycle lane. Isa na lang, mag-share kayo dyan. Tama ba yun? Tama yan, tama yan. Dapat pag-isayan na lang yung bicycle at saka motorcycle. Ang liit na nga ng daan natin sa Pilipinas, hindi na nga masyadong malapad. Lagyan pa ng mga bike lane saka motorcycle lane, wala na. Parang apiki na. Sir Alvin, modesty aside, civil engineer ako. Technical tayo. Pag tiningnan nyo po, pasensya doon sa mga bikers. Pag tiningnan mo, Sir Alvin, halos walang dumadaan sa bike lane. So, dapat, huwag nating sayangin ang space na yan. Magbigay po tayo ng window hour para sa bicycle riders. Pero okay lang pagsamahin. O, No, no. sasalya. Ibali, ang gusto ni Busita is may oras na pwedeng dumaan ng mga naka-bicycle saka motorcycle para parang yun ang kuan niya punto niya. Lang ng motor ang bisikleta. No, hindi pwede pong sabay. Magbigay ng window hours para sa bikers. So, ibig sabihin, Pwede. kung itong time na ito para sa motorcycle riders lamang, strictly para sa motorcycle riders lamang. Kung sa bikers, strictly ibigay yung para sa kanila. Ayan. Si Colonel Pwede Busita rin. po ay kinatawan ng One Rider party list. Ano po? Na marami nagtataka. Pwede ka pa naman mag-isang term. As a matter of fact, 2 term pa sa Kamara, di ba? Bakit kayo tumakbong senador? Bakit hindi sa Kamara muna? Sir, nabanggit ko na sa'yo. Hopeless ako na maipapasa yung batas para sa mga motorista kung mananatili ako sa Kongreso. Kasi madami. In fact, ito yung pinakamadali para sa akin. Oh. Pero hindi po yun eh. Ang interest ko, maipasa yung batas na magpoprotekta sa mga motorista. Nabanggit ko na sa iyo, sir. Oh. Hindi Yan ang problema dito sa mga politiko eh. Sa kongreso ka, nagpasa ka ng batas, ipasa mo sa Senado, hindi pa rin naaprubahan, inuupuan lang, tapos takbo ka na naman ng senador para ikaw na yung magpasa. Parang parang nagbuhat ka ng bangko, nilagay mo doon, tapos ikaw rin ang uupo. Parang sarili mo na lang sikap. Ikaw ang nagpasa, ikaw ang mag-aproba. habang buhay, nandiyan si Colonel Busita. Ang kailangan batas. Tama. Pero speaking of your party list, yung kasama mo, si Congressman Rog, voted for the impeachment of the Vice Yun President. lang ang problema dito kay Busita. Kasama niya pala yan si Rod Gutierrez, yung One Rider party list na hindi ko naman nakitang nagmotor tapos naging representative ng rider party list. Tapos wala naman siyang nagawa para sa mga rider. Puro lang siya kay BP Sara nakapokus sa impeachment. Yan yung nakakainis kay Gutierrez. Ikaw naman did not sign Yes, sir. the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit. Una, kami sir ni Congress Gutierrez. Makikita natin yung ista ni Busita kung pareho ba sila ng ista ni Gutierrez. Pakinggan natin. Pakinggan.
magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Very Kung good. anong opinion niya. Position niya. Wala kaming pakialaman. Oo. Pareha kaming may talento, may kakayan, may posisyon, may Okay. paninindigan. Oh. Bakit si Colonel Bosita hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara? Objective. Hindi One, pala ito pumirma. nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung Quadcom. Yes, investigation in aid of legislation. Okay. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So meaning, kailangan may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve yung problema. Why? O sige, assuming ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Kaya So yun ang punto namin at ni Busita. Tama si Busita. Anong mapapala ng taong bayan kung ma-impeach si BP Sara? Siya lang ba ang may confidential fund? Di ba halos lahat ng mga sangay na gobyerno may confidential fund? Yun ang problema. Paano makikinabang ang mga Pilipino dyan kung ma-impeach si Sara? May punto talaga dyan si Busita. Kung may nakita kang mali sa confidential fund, imbestigahan mo lahat ng mga ahensya. Tapos, pag may nakitang mali, yan yung gawan mo ng batas. Hindi yung i-call out mo yung isang ahensya gaya ng BP. Yan ang mali. Yan ang mali sa mga congressman. Kaya, ayun, kita nyo naman, ang nagkagulo tayo dyan sa impeach BP niya yan. So, ayan, napakinggan nyo na ang punto ni Busita. Na yun din ang stand ko. Wala talagang mapapakinabangan ng mga Pilipino dyan sa impeachment na yan. Dahil pamumulitika yan eh. po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Pero Against, linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero Pero as in personal na close? Wala hindi. po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. Yan ang dapat sa mga politiko, yung may prinsipyo at panindigan. Hindi yung kung saan yung may pera, doon ka didikit. Kung sino yung nakaupo, doon ka naman magsisisip-sip yun. Walang mga bayag yan. Yan yung mga dapat hindi iboto yan. Pero kung may prinsipyo ka, yun, importante kang politiko. Importante ka sa bayan na to. Dahil prinsipyo ang importante sa bayan na to. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang, nung kontrobersyal. Yes, And sir. you were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Maganda. Oplan Tokhang. Oo. Yes, actually, Sir Alvin, maganda ang Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami nasasangkot sa droga. Baka pwede i-surrender nyo Yun, sa amin. yun ang Merong programa ang pinakamandas PNP. Tokhang. Ganun kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement. Ang problema is yung mga nagpapatupad niyan sa baba is umaabuso eh. Nagpapasikat. Kaya yun, imbis na pinapatay para may pang-accomplishment, yun yung problema. Pero ang Tokhang is maganda yan para sa bayan. Ang problema lang yung nasa baba. Hindi problema yan sa leader. Ang nasa baba, ang problema dyan, umaabuso. Tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Anong problema sa PNP nung panahon na yon? Alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan eh. Pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin, sinasabi ko yan, hindi naman pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa... May mali sa execution. Yes, So kung sir. ikaw ang PNP chief noon, what
ano dapat ang ginawa mo na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon? Wala na Una- dapat patayan, paano ba? Una, sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Ayun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa'yo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi, ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa'yo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs, 7 per week. Oh. Sabihan, pag-implement mo kasi yan, halimbawa ikaw yung leader, mag-implement ka sa mababang leader na gaya ng mga chief, chief NP. Pag-implement mo kasi dyan, talagang sabihan mo sila na dapat may mahuli ka na mga kwan. So, considered quota na yan. Ang problema lang talaga dyan is yung nasa baba. Yun ang problema dyan. Mayabang ka pipilitin mo. Oh. Masasakripisyo, yung mahihina dating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday, Thursday, drugs ang kaso. Oh. Oh. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, ang bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init na usapin ng ating bansa. Seryoso At talaga nais po to, namin Sir. malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Maybe hindi natin maubos yung 10. Wala ng time. Subukan nating sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one. Ako magbabasa. O pwede rin ikaw. Basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Yes, sir. Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, Breakup salang ng super Uniteam. breakup na. Hindi maganda. Hindi mo Dahil hindi lamang sila nasakripisyo, pati taong bayan. Opo. Tama. Dahil sila mga leaders, pero nag-away-away, sinong ipit? Yun dapat. kami yung naapektuhan dyan. Yung mga dalawang leader, okay lang sa kanila yan. Marami naman silang pera. Kahit magtaasan pa yung mga bilin, magagulo pa yung Pilipinas. Marami naman silang pera. Ang naapektuhan talaga is kaming nasa baba. Yung mga mahirap. Kaya hindi nila iniisip ng magkagulo Marami naman talaga silang pera. Tayo ang apektado. Parang gira lang yan ng Hamas sa Israel. Ang apektado is yung mga tao na mga residente. Yung dalawang leader, walang problema. Ego lang yung lumalaki sa kanila. Pinagsisilbihan taong bayan. Okay. Another one. Marami pa yan. Colonel, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman, Ay, oo. Edsel. ginagalang ko yung mga pumapabor. Okay. Pero hindi po ako pabor. Dahil? Napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisabatas ang divorce, parang pinopromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang, anak, parang hindi okay yan. Relax ka lang, daddy. May divorce naman So, parang hindi maganda. Dapat paigtingin, palakasin ang pamilya. Dahil pagka nasira ang isang pamilya, masisira ang buhay at kinabukasan ng anak. Ang dulo niyan, tataas ang criminality sa ating bansa. Napakahalaga po na buo ang pamilya. One more, please. Sabi dito, sa inyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund? Actually, kasali yan sa tanong ko, naubusan lang tayo ng oras. But at least dito may time ka. Sir, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng pork barrel, yes. Hindi dapat yan. Kasi nagagamit yan ng mga nanunungkulan para sa pamumulitika. Eh, wala malambang. Kapal talaga ng mga congressman dyan ang sabihin nilang hindi pork barrel yan. Kapal talaga. Marami ng mga attorney, mga senador na tumatakbo. Pork barrel talaga yan. Huwag nyo nang linlangin yung mga Pilipino na hindi pork barrel yan. Yan ang simula ng mga korupsyon, yung ayuda na yan. Yung sa AKAP. Umalma sa inyo dun sa kamera, sabi no, Mr. Speaker, pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala bang nagsalita doon at matapang na tumayo? Tama. Walang tumayo. Walang Walang tayo. tumayo. Tingnan mo yung mukha ni Busita, parang nagigilty siya. Dahil isa rin siya sa hindi tumayo Tingnan natin sagot mo. Kasi, anyway, no comment. Baka mapasobra, malasi naman tayo. At saka, Yan. Talaga yun. Dito ako believe kay Busita. Talagang prangka siya.
Pag masobrahan ka kasi sa tapang, sa parang hindi ka marunong magtimbang-timbang ng mga bagay-bagay, maiipit ka eh, ipitin ka talaga ng mga dalawang bato, na malalaking bato. Dapat balance lang. Kung may prinsipyo ka, balance mo lang. Ibali kung parang adapt-adapt lang ba? Adapt-adapt lang. Kung nakadikit ka sa kabila, sakyan mo lang. Pero at least may prinsipyo ka. parang, parang yun ang punto ni Busita eh. Parang nagilty siya. So, takot talaga siya kay Romaldis. Dito mo makikita na si Romaldis talaga, parang diktador. Tingnan mo sa reaksyon ni Busita. Takot siya talaga na baka pag-initan siya, maapektuhan yung pagsaserbisyo niya. Yun. So, okay yan. Wala nang problema sa akin. One more, Hindi right? ko ugali yung bumengga ng kapwa na parang, One more. Ito po. Ano ang masasabi mo sa pag-transmit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado? Partly nasagot mo na, but if you want to add something, you can. Na-transmit na sa Senado. Pero ang latest, after SONA pa ma-action nun eh. ang bola nasa Senado. At, Sir Alvin, ang impeachment kasi political Ipit ng process. Senado dyan. Parang with respect to other senators, sa mga senador at sa mga congressmen, political process, pag inanalyze mo, parang formality na lang yung procedures eh. Ang dulo niyan, butuhan eh. Madami ang kakampi mo, swerte mo. Kakaunti ang kakampi mo, mamalas. Ganun lang kasimple. Yes. Numbers game. One more. Ang tanong ay sa issue ng West Philippine Sea. Tama-tama, PNP kagaling. Tama ba ang ginawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kasi ang turing sa atin ng impression nung Duterte, pro-China tayo. Nung pumasok si Pangulo Marcos, pro-US naman tayo. Tama ba yun? Actually, yung nire-respeto ko naman, yung mga nasa posisyon para proteksyonan yung ating soberenya sa West Philippine Sea. So, dito natin makikita kung anong posisyon niya dyan. Tingnan mo. Pakinggan natin. But for me, wala pa rin gagaling doon sa diplomatic approach. Parang away magkapit-bahay yan eh. Kung ano yung sinasabing sa iyo, proteksyonan mo lamang. Pero huwag kang magpakita ng para bang tatas ang tension. At huwag nating payagan na may nakikialam. Kumbaga, mag-away tayo, magkapit-bahay tayo. Huwag nating hayaang may nakikialam. So, ibig sabihin, mali yung pag-pivot natin sa US. Hindi natin kapit ba yung US and layo niyan sa atin? Mali. Dapat po talaga, huwag nating iasa sa iba ang ating problema. Okay. Another one, please. Kaya pa dalawa siguro. Tama yan. Kung may problema yung Pilipinas, parang ginawa ng Malaysia ba tayo o Indonesia na? Nakipaglaban sila ng walang kinakampihan, na walang hindi naghanap ng kakampi. Pinaglaban nila kahit maliit sila, sinusulong talaga nila yung prinsipyo nila. Tayo kasi, kung sino yung malaking bansa, doon tayo kakampi. Yan ang simula ng gira eh. Nasulat yan sa Biblia eh. Sabi ng Biblia, di ko alam yung anong verse yun. Sabi doon is, magugunaw ang mundo dahil sa pagkakampi-kampi. Basta yun, hindi ko masyadong memorize, pero yun ang naintindihan ko sa pagkakampi-kampi. Doon na nagsimula ang gira. Doon nagsimula magunaw ang mundo sa pagkakampi-kampi. So tayo, kahit maliit tayo, malaki yung China, ipakita natin sa China na kaya natin tumayo mag-isa. Kaya natin tumayo mag-isa na wala tayong, hindi kailangan yung US o Japan o anong sabi nila sa yung quadrilateral, yung tatlo yung kakapayan, Japan ba tayo yun? O Japan, US, tsaka iwan nakalimutan ko yung isang bansa. Kung matapang talaga tayo, panindigan natin na laban natin sila na tayo lang. Kulang tayo sa armas pero sa prinsipyo wala ang China. Doon natin matatalo ang China. Sa prinsipyo at paninindigan, doon natin sila talunin. Hindi yung puro lang tayo bunganga na gano'n. Ang tapang kuno natin, halalo na yung sino ba yung spokesperson ng Navy, yung Panay Paprisko na puro report na binubumba, paawa, ipik, tapos ang tatapang, tapos minamata pa yung mga
mga Duterte na pro-China daw. Wala yan, hindi talaga ako believe nakakainis lang pakinggan yung mga sinasabi niya na China yung mga Duterte. Hindi kasi wala kasi silang panindigan. Bunganga lang yung ginagamit nila, hindi sila nag-iisip eh. So, ayun. Maganda tong stand ni Busita. Kung lalaban Rio, dapat tayo lang. Prinsipyo at Sang-ayon ka panindigan ba na natin, kailangang matatalo humarap natin yung China. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? Ayan. So, ayun. Tingnan natin naman anong stand niya dito. Ito yung mga usapin ngayon na No, sir, Alvin. Why? maingay. Pag ako, hingi ako ng konting extension. Oh. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi tama. lumaban, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos, Tama. sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte, hindi Kulong. nakulong. Jimboy nang nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, Tama. nakulong ang mga pulis. Hindi Ibig maisip sa sabihin, ibang tao eh. ako Hindi nila bilang maisip pulis, eh. katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat Tama talaga. Pero pinapalabas ng mga pinklawan na mga na utos na ni Duterte, pinalabas nila eh. Yun yung hirap nila, lalo na yan si Conte. Pinapalabas talaga nila nga utos. Wala namang matinong taong mag-utos na patayin mo yung tao dyan na nakaupo. Walang matino, lalo na presidente ka. Sino ba namang matinong tao mag-utos niyan? Na patayin mo yung taong nakaupo na walang sala. Sabi ni Duterte, pag lumaban, patayin nyo. Kailangan naman tanga yung mga pulis na pag lumaban, hindi sila pa yung mamatay. Ang gusto ni Duterte, mas mabuti pang mamatay yung kriminal kaysa pulis yung mamatay. Yun ang sabi ni Duterte. Walang inutos si Duterte na patayin yung mga hindi lumaban. Yun ang hindi maintindihan ng mga dulog dyan sa ICC. Pero may mga auto pa rin talaga silang mga tao na iwan ko ba sa mga tao na hindi nag-iisip eh. Parang ABCD lang naman yan. Hindi naman mahirap intindihin yan yung mga sinabi ni Duterte. natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin kaya pa eh. Dapat panagutin ang pulis kung nagkasala sila. I think one more, kayang Huwag isa. tayong umasa sa iba. Okay. Insulto kasi sa Tama. atin kung tayo ay tatawag pa ng iba. Paano Tama. Talagang insulto yan. Ang insulto, gumagana yung mga batas natin dito. May DOJ tayo, may department, may DOJ, may Supreme Court tayo dito. Kumpleto tayo ng batas. May gumagana naman yung presidente natin kahit daming mga kalokohan, gumagana naman. So, bakit pa tayo pupunta ng ICC? Talagang inuunsulto Mahusay talaga ang nila kalidad yung mga ng Pilipino. edukasyon sa Pilipinas. Pilipino Another mambabatas. facet of your personality na kailangan malaman ng tao, education. Sir, number one problema, kulang sa building. So, wala na yan. Ano tayong oras dyan dahil palubat na tayo. So, okay na. Naintindihan na naman natin yung mga sinabi ni Busita. So, ang stand talaga niya is individual. Wala siyang pinapanigan. Pero ang pinakabilib ko dito kay Busita is prinsipyo. So, ayun, gaya ko, may prinsipyo din naman tayo. Hindi naman tayo panatiko. May dahilan naman tayo kung bakit tayo kay Duterte. So, ayun, sa mga candidates ni Marcos, may gusto ako sa mga candidate ni Marcos. Gaya nito, naka-line up to kay Marcos. Gaya nito, gusto ko to. May prinsipyo na tao. May iba naman akong hindi gusto sa line up ni Duterte. So, mas maganda sana kung street vote tayo. Pero tingnan natin sa pagdating ng mga araw o continue pa naman yung pagkakampanya. Tingnan natin kung makikitaan natin sila ng magandang ikakampanya, magandang sasabihin. Pero isa or dalawa lang yung ayaw ko sa line-up ngayon ni Duterte. Halos lahat gusto ko.
Sa PBBM naman, isa or dalawa lang din yung gusto ko. Pero yung iba dyan, wala na, mga basura na yan para sa akin. So ayun, tingnan natin pagdating ng last minute kung baka magbagong isip natin. So at least stand tayo kay Duterte. May panindigan, prinsipyo at tapang. Yan ang importante dito sa bansa natin. So ayun, magandang araw sa ating lahat at hanggang dito na lang po. Ako po si Mutoking at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At ayun, nakita na naman tayo sa sunod na video. Salamat.